Isang basahan. Yan ang huling salitang iniwan sa akin ni Enzo sa harap ng altar bago siya tumalikod at sumama sa babaeng mas mahalaga sa kanya. Habang suot ko ang puting belo, bawat sentimo ng pawis at sakripisyo ko ay naging abo. Akala niya ay talunan ako ngunit hindi niya alam na ang basahang tinapaktapakan niya ay ang tanging magpapabagsak sa kanyang mundo. Sino ba talaga ang tunay na nagwagi? Isang kasangkapan lang siya sa akin, Bianca. Huwag kang mag-alala dahil kapag nakuha ko na ang lagda niya sa mga papeles na iyon, itatapon ko siya na parang basahang puno ng dumi. Ang boses ni Enzo ay malamig at puno ng panunuya, bawat salita ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Mula sa kabilang panig ng manipis na dingding narinig ni Amihan, ang malakas na halakhak ni Bianca isang tunog na puno ng tagumpay at pang-aapi. I can't wait, babe. Masyado na akong nandidiri sa tuwing nakikita ko siyang dikit ng dikit sa iyo. She smells like cheap laundry soap at pawis ng palengke, sagot ni Bianca, na tila ba ang pagkatao ni Amihan ay isang basura na kailangang ilayo sa kanilang marangyang pangarap. Sa maliit at madilim na kusina, nakaupo si Amihan. Sa isang lumang silya, hawak ang puting polo na isusuot sana ni Enzo para sa isang mahalagang panayam bukas. Sa kabila ng hapdi ng kanyang mga mata, dahil sa pagod maingat niyang tinatahi ang isang butones na malapit ng matanggal. Ang kanyang mga daliri ay may mga bakas ng kalyo at maliliit na sugat mula sa pagtitinda ng bulaklak sa ilalim ng mainit na araw. At paglalabada para sa mga kapitbahay, lahat ng iyon ay ginagawa niya para lamang may maibigay na pera kay Enzo. Bawat tusok ng karayom sa tela ay simbolo ng kanyang bawat sakripisyo, bawat pangarap na binuo niya para sa kanilang dalawa. Ngunit sa isang iglap ang bawat himaymay ng sinulid ay tila naging kadena na sumasakal sa kanyang puso. Naramdaman ni Amihan ang biglang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang karayom na hawak niya ay bumaon sa kanyang daliri, ngunit hindi niya naramdaman ang hapdi ng sugat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagguho ng mundo sa kanyang paanan. Ang kanyang lalamunan ay tila tinik na hindi makalunok, at ang hangin sa paligid ay naging mabigat at mahirap hingahin. Dahan-dahang nalaglag ang polo ni Enzo mula sa kanyang kandungan. Bumagsak ito sa maruming sahig, nang walang tunog gaya ng kanyang mga pangarap na ngayon ay nayurakan na ng kataksilan. Ang kanyang mga kamay na dati ay matatag sa pagtatrabaho ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Tumingin siya sa bintanang salamin na puno ng alikabok at doon ay nakita niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng maputla, may mga matang puno ng pagod at isang pusong sugatan na hindi na alam kung paano muling titibok. Ang lahat ng mga matatamis na salita ni Enzo, ang mga pangako nito ng magandang kinabukasan sa ilalim ng mga bituin ay mga kasinungalingan lamang palang idinisenyo upang huthutin ang kanyang huling sentimo. Ang lalaking tinuring niyang buhay at sandigan ay ang syaring laso na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Nanatiling nakatitig si Amihan sa kawalan habang ang mga tawa sa kabilang silid ay patuloy na umaalingaw-ngaw, tila isang masakit na musika na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kamangmangan. Sa loob ng mahabang panahon, pinili niyang magbulag-bulagan dahil sa pagmamahal. Pinili niyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang kanyang yaman at ang kanyang pangalan sa pag-asang may isang taong mamahalin siya dahil sa kung sino siya at hindi dahil sa kung ano ang mayroon siya. Ngunit ang katotohanan ay mas mapait pa sa ampalaya. Ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay ay ang taong handang ipagpalit siya sa isang pirasong pilak. Sa gitna ng katahimikan at ng nadarama niyang panginginig, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan, isang tanong na punong-puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Hanggang kailan ko ba lolokohin ang aking sarili na ang laso na ipinapainom niya ay isang matamis na alak ng pagmamahal? Tumayo si Amihan nang dahan-dahan tinalikuran ang polo na nasa sahig at humakbang palayo habang ang bawat yapak niya ay tila pag-iwan sa isang bahagi ng kanyang pusong kailanman ay hindi na mabubuo muli. Nay, huminga po kayo ng malalim. Huwag po kayong bibitaw, narito lang ako, hindi ko po kayo iiwan. Ang tinig ni Amihan ay nanginginig punong-puno ng pagsusumamo habang hinahaplos niya ang kulubot at nanlalamig na kamay ni Aling Remedios. Sa loob ng maliit at masikip na silid na amoy gamot at katandaan, tanging ang mabigat at humihingal na paghinga ng matanda ang namamayani. Ang bawat paghihirap ni Aling Remedios na kumuha ng hangin ay tila isang libong karayom na tumutusok sa puso ni Amihan.
Alam niyang malubha ang sakit sa puso ng ina ni Enzo at sa mga sandaling ito, ang tanging nagbibigay ng lakas sa matanda ay ang kalingang hindi maibigay ng sarili nitong anak. Habang maingat na pinupunasan ni Amihan ng basang bimpo ang noo ng matanda. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga boses na narinig niya kagabi. Ang halakhak ni Enzo at ang malupit na plano nito. Masakit ngunit kailangang magpatuloy. Tiningnan niya ang maliit na lamesa kung saan nakapatong ang ilang piraso. Nang reresetang papel na tila mga hatol ng kamatayan kung hindi agad matutubos. Wala na siyang matakbuhan. Ang kanyang huling sahod sa tindahan ng bulaklak ay naibigay na niya kay Enzo noong 1 linggo dahil sa pangako nitong gagamitin iyon para sa deposito ng kanilang titirahang bahay matapos ang kasal. Isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahang binuksan ni Amihan ang kanyang luma at kupas na pitaka. Sa loob nito ay nakatago ang isang maliit na pelus na kahon. Inilabas niya ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso, ang tanging alaala na iniwan sa kanya ng kanyang pumanaw na ina bago siya lumayo sa piling ng kanyang ama. Ito ang kanyang huling kayamanan, ang huling hibla ng koneksyon sa kanyang nakaraan na puno ng karangyaan. Hinawakan niya ito nang mahigpit na ramdaman ang lamig ng ginto sa kanyang palad na tila ba humihingi ng tawad sa kanyang ina sa langit. Para kay Aling Remedios, naturing na rin niyang tunay na magulang, handa siyang isakripisyo, ang huling piraso ng kanyang puso. Lumabas si Amihan ng bahay habang ang araw ay unti-unti nang lumulubog naglalakad sa gitna ng ingay at usok ng kalsada patungo sa isang pawn shop sa kanto. Ang bawat hakbang niya ay mabigat tila may suot siyang sapatos na gawa sa bakal. Pagpasok niya sa loob ang malamig na hangin mula sa aircon ng shop ay hindi nakapagpalamig sa nag-aapoy niyang damdamin. Nang ilapag niya ang kwintas sa ibabaw ng glass counter, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na tila kinuha sa kanya ng sapilitan. Ang kapalit na halaga ng pera ay hindi sapat upang tumbasan ang halaga ng alaala, ngunit sapat na ito upang dugtungan ang buhay ng isang taong mahalaga sa kanya. Pabalik ng bahay bitbit ang mga supot ng gamot at ilang pirasong prutas nakita ni Amihan, ang isang mamahaling sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Alam niya ang amoy ng pabangong iyon, amoy ng pagtataksil. Pagpasok niya sa pinto, bumungad sa kanya si Enzo, na printing nakaupo sa sopa humihigop ng kape, habang nakatitig sa kanyang cellphone. Walang bahid ng pag-aalala sa mukha nito, tila ba hindi niya alam na ang kanyang ina ay nag-aagaw buhay sa kabilang silid. "Oh, nandyan ka na pala. Saan ka galing?" tanong ni Enzo nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang boses nito ay puno ng kayabangan, ang boses ng lalaking nakasandal sa pawis ng iba. "Ibinili ko ng gamot ang nanay Enzo. Kanina pa siya inaatake, tinatawagan kita. Pero hindi mo sinasagot." Mahinahong sagot ni Amihan. Pinipilit na huwag hayaang mabasag ang kanyang tinig. Tumayo si Enzo at lumapit sa kanya, ngunit hindi upang tulungan siya sa mga bitbit niya. Tiningnan nito ang mga supot ng gamot at pagkatapos ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Amihan. "Actually, mabuti at may pera ka. May kailangan akong bayaran na emergency sa opisina para sa project natin. Sabihin mo sa akin." "Amihan, magkano pa ang natitira sa pera mo? Akin na muna, kailangan ko lang talaga ngayon." Natigilan si Amihan. Ang perang hawak niya ay ang sukli mula sa isinanlang kwintas, ang perang pambili ng pagkain, at iba pang pangangailangan ni Aling Remedios para sa susunod na mga araw. Tiningnan niya ang lalaking minahal niya, nang higit sa kanyang sarili, at sa pagkakataong ito, hindi na pag-ibig ang nakikita niya, kundi isang halimaw na walang kabusugan. "Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan, Amihan? Akala ko ba ay magkatuwang tayo sa pangarap nating ito?" Ang boses ni Enzo ay lumambot, naging malambing at puno ng paimbabaw na pagsuyo, habang hinahawakan niya ang mga balikat ni Amihan. Ang init ng kanyang mga palad na dati ay nagbibigay ng kumpas ng ligaya sa puso ni Amihan, ngayon ay tila badila ng apoy na nagpapasunog sa kanyang balat. Alam ni Amihan ang laro ni Enzo, ang paggamit ng tamis ng dila upang takpan ang pait ng kanyang mga layunin. Ito ang sining ng pagpapaamo, ang pagpapadama sa biktima na siya ang may pagkukulang kung hindi siya susunod. Tumingin si Amihan sa mga mata ni Enzo, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng katapatan, ngunit ang nakita lamang niya ay ang sariling refleksyon ng pagdurusa. "Para sa gamot ni nanay ang perang ito, Enzo.
Hindi ko pwedeng ibigay lahat sa iyo, mahinang sagot niya, pinipilit na panatilihin ang kanyang maskara ng pagiging masunurin. Ngunit mabilis na nagbago ang timpla ng mukha ni Enzo. Ang kunwaring pagsuyo ay napalitan ng isang mapanuring tingin, isang anyo ng pagtatampo na dinesenyo upang saktan ang damdamin ni amihan. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Nagagamitin ko ang pera sa walang kabuluhang bagay para sa atin ito, amihan. Para sa magiging bahay natin. Kapag nagtagumpay ang project na ito, hindi mo na kailangang magpaalipin sa palengke. Inilabas ni Enzo ang isang tumpok ng mga papel mula sa kanyang bag at inilatag ito sa lamesa sa gitna ng kanilang maliit na sala. Kailangan ko lang ng lagda mo rito. Isang financial authorization lamang ito para payagan akong i-manage ang mga accounts na ipapangalan natin sa iyo sa ilalim ng bagong kumpanya. Ito ang susi natin para makaangat, amihan. Gawin mo ito para sa ating kinabukasan. Gawin mo ito kung mahal mo talaga ako. Ang bawat salita ni Enzo ay tila isang malapot na pulot na nakakalunod. Alam ni amihan na ang mga papel na ito ay ang kanyang sariling hatol, ang paraan ni Enzo upang tuluyang makuha ang anumang natitira sa kanya. Ngunit sa halip na tumanggi, kinuha ni amihan ang ballpen. Ang bawat guhit ng kanyang lagda ay tila isang patak ng dugo mula sa kanyang puso, isang ebidensya ng kataksilan na itinatago niya para sa tamang panahon. Nang matapos ang pagpirma, biglang tumunog ang cellphone ni Enzo. Isang mabilis na sulyap ang ibinigay niya sa screen bago ito nagmamadaling itinago. Sandali lang, amihan. Tawag lang ito mula sa opisina, kailangan kong sagutin sa labas dahil mahina ang signal dito. Pagdadahilan niya sabay mabilis na paglabas ng pinto. Naiwan si amihan sa gitna ng silid ang amoy ng pabango ni Enzo na may halong ibang amoy-amoy ng isang mamahaling rosas na hindi naman galing sa kanyang tindahan ay nanatili sa hangin. Napansin niya ang suot na jacket ni Enzo na naiwan sa sandalan ng silya. Isang bagay na hindi karaniwang nakakalimutan ng lalaki. Dahan-dahan, tila ba hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa, lumapit si amihan sa jacket. Ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Isinhuot niya ang kanyang kamay sa bulsa nito at may naramdamang maliit at matigas na papel. Inilabas niya ito, isang resibo mula sa isang kilalang jewelry store sa loob ng isang malaking mall sa Makati. Nanlaki ang mga mata ni amihan habang binabasa ang nakasulat, 118-carat gold heart necklace with diamond inlay. 50,000 piso. Ang petsa ng pagkabili ay noong kahapon lamang, ang mismong araw na sinabi ni Enzo na kailangan niya ng pambayad sa kuryente, kaya hindi niya nabili ng gatas ang kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni amihan habang hawak ang resibo. Ang halagang nakasulat doon ay halos 10 beses ng halaga ng kwintas na isinanla niya kanina para lamang may pambili ng gamot ni Aling Remedios. Ang puso ni amihan ay tila pinipiga ng isang malupit na kamay. Sa kabila ng kanyang pagtitimpi, isang mainit na luha ang pumatak sa papel na bura ang ilang letra sa pangalang nakasulat sa ilalim ng customer name. Ngunit hindi na kailangang basahin ni amihan ang pangalan. Alam niya kung para kanino ang alahas na yon. Hindi para sa kanya kundi para sa babaeng tinawag siyang basahan sa gitna ng gabi. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib, isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang medisina. Tumingin siya sa pinto kung saan lumabas si Enzo at doon sa gitna ng kanyang pagngingit-ngit at pighati naramdaman ni amihan ang isang kakaibang lamig na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Ang amihan na laging nagpaparaya ay tila unti-unti nang namamatay at sa lugar nito ay isinisilang ang isang babaeng wala nang ititira para sa mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Sa gitna ng masikip at maingay na palengke ng Quiapo, nakatayo ang isang maliit na stall ng mga bulaklak na tila isang oasis ng kulay sa gitna ng kulay abong paligid. Doon sa ilalim ng mainit na bubong na yero, abala si amihan sa pag-aayos ng mga rosas at krisantemo. Ang kanyang mga kamay, bagaman puno ng maliliit na gasgas mula sa mga tinik, ay kumikilos ng may buong ingat at pagmamahal. Hindi kalayuan sa loob ng isang itim at makintab na SUV na may madilim na tint ang mga bintana, isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanya nang may halong pait at paghanga. Si Don Arturo Dalisay, ang lalaking ang isang pirma lamang ay kayang magpabagsak ng mga kumpanya, ay tahimik na pinagmamasdan ang kanyang kaisa-isang anak. Ang kanyang puso ay tila pinupunit sa bawat sulyap niya sa kalagayan ni amihan.
ang kanyang prinsesa na mas piniling mamuhay sa hirap, kaysa sa piling ng kanyang yaman lahat ay para lamang sa isang lalaking hindi karapat-dapat. Pumasok sa eksena ang isang babaeng tila ba galing sa isang fashion magazine, suot ang isang mamahaling damit at sapatos na takong na tumutunog ng matalim sa semento. Si Bianca. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan, ang kanyang kilay ay nakataas habang tinitingnan ang mga bulaklak. Na tila ba ang mga ito ay mga basurang nakakalat sa kalsada. Miss, can you make me a bouquet? Something expensive looking, hindi. Yung parang kinuha lang sa tabi-tabi. I need it for my boyfriend's office anniversary. Bukas ang boses ni Bianca ay parang kaskas ng bakal puno ng panunuya at pagmamaliit. Hindi alam ni Bianca na ang babaeng nasa harap niya ay ang tunay na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng gusaling pag-aari ng kanyang pamilya. Maayos na sumagot si amihan, sige po ma'am. Anong klaseng mga bulaklak po ang gusto nyo? Ngunit bago pa man makasagot si Bianca, kinuha nito ang isang bungkos ng mga rosas at biglang binitawan dahilan upang magkalat ang mga talulot sa maruming sahig. Ug, ang papangit naman ng mga ito. Parang ikaw mukhang lantang-lanta at amoy araw. Hindi ba kayo marunong mag-alaga ng paninda? No wonder hanggang dito ka lang sa palengke. Muling humalakhak si Bianca, isang tunog na nagpapakulo sa dugo ni Don Arturo na nakamasid mula sa sasakyan. Dahan-dahang lumabas si Don Arturo mula sa kanyang sasakyan. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihang hindi kailangang isigaw. Lumapit siya sa stall hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ama na hindi na makatiis, na makitang nasasaktan ang kanyang anak. Tumingin siya kay amihan, isang tingin na puno ng mensaheng hindi mabigkas na mga salita, isang pagsusumamo na bumalik na sa kanyang kaharian. Ngunit nanatiling matatag si amihan, isang mabilis na iling ng ulo ang ibinigay niya sa kanyang ama. Humarap si Don Arturo sa tindera na ang totoo ay ang kanyang anak. Bibilhin ko ang lahat ng mga bulaklak mo dito. Lahat hanggang sa huling piraso. Ang boses ng matanda ay malalim at puno ng awtoridad. Natigilan si Bianca, ang kanyang mukha ay namula sa hiya at galit dahil sa biglang pakikialam ng matanda. Tiningnan niya si Don Arturo mula ulo hanggang paa. Hindi niya alam kung sino ang kaharap niya dahil ang suot nito ay isang simpleng barong lamang. Sino ka ba? I was here first, sigaw ni Bianca. Hindi siya pinansin ni Don Arturo, sa halip ay muling bumaling kay amihan. Iimpake mo na ang lahat ng ito, iha. Gusto kong makauwi ka na ng maaga at makapagpahinga. Ang mga bulaklak na ito ay masyadong maganda para lang sa mga taong hindi alam ang tunay nilang halaga. Habang abala si amihan sa pag-aayos ng mga bulaklak na binili ng kanyang ama, isang masamang balak ang gumuhit sa isipan ni Bianca. Habang papalabas siya ng stall, sadyang idinaan niya ang kanyang matulis na takong sa ibabaw ng kamay ni amihan na nooy nakalapag sa sahig habang pinupulot ang mga nahulog na rosas. Ang isang mahinang daing ay kumawala sa mga labi ni amihan nang maramdaman ang matalim na sakit na bumaon sa kanyang balat. Ang kanyang mga daliri ay biglang namanhid at ang matingkad na pulang dugo ay nagsimulang gumuhit sa kanyang maputing balat, humahalo sa mga talulot ng rosas na nasa sahig. Tumigil ang mundo ni Don Arturo. Ang kanyang mga kamao ay nakuyom ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Tiningnan niya si Bianca na ngayon ay nakangiting tagumpay habang naglalakad palayo, tila ba wala itong ginawang masama. Ang katahimikan sa paligid ay naging nakabibingi, tila ba ang bawat hininga ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang dugo ni amihan ay patuloy na pumatak, bawat patak ay isang pangako ng pagpapanagot na darating sa tamang panahon. Ang malamig na hangin sa loob ng bangko ay tila hindi sapat upang palamigin ang nag-aapoy na kaba sa dibdib ni amihan. Hawak niya ang kanyang bandahadong kamay, ang sugat na iniwan ng takong ni Bianca kanina habang nakatayo sa harap ng teller. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala, isang malakas na tunog, na tanging siya lamang ang nakakarinig sa gitna ng katahimikan ng establishmento. Nang iabot niya ang kanyang passbook, ang tanging hiling niya sa langit ay sana ay nagkamali lang siya ng hinala, na sana ay naroon pa rin ang bunga ng kanyang 3 taong pagpapakasakit. Ngunit ang boses ng teller ay parang isang malamig na hatol ng kamatayan. Pasensya na po ma'am amihan, pero 0 na po ang balance ng account nyo. Withdraw po ang lahat ng pondo kahapon sa pamamagitan ng isang authorization letter at online transfer. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na bumagsak sa ulo ni amihan. Ang lahat ng perang inilaan niya para sa operasyon ng puso ni Aling Remedios
Ang pondong itinabi niya para sa kanilang kinabukasan ni Enzo ay biglang naglaho na parang bula. Ang panghihina ay dumaloy sa kanyang mga tuhod. At kung hindi lamang siya nakahawak sa counter, baka tuluyan na siyang bumagsak sa sahig. Lulutang-lutang na lumabas ng bangko si Amihan, ang kanyang mga mata ay blanko at ang kanyang isipan ay puno ng kaguluhan. Habang naglalakad siya sa tapat ng isang malaking car showroom sa Makati, biglang tumigil ang kanyang mundo. Doon sa likod ng malalaking salamin na pader, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Si Enzo, suot ang kanyang pinakamagandang polo, ay tumatawa habang iniaabot ang isang susi sa isang nagniningning na puting SUV. Sa tabi niya ay si Bianca na nakayakap sa kanyang braso at may hawak na baso ng champagne, tila ba ipinagdiriwang ang isang malaking tagumpay. Ang sakit na naramdaman ni Amihan ay higit pa sa hapdi ng kanyang sugat sa kamay. Ito ay ang sakit ng isang kaluluwang pinagtaksilan, ang pait ng isang pusong ginamit, at itinapon matapos sipsipin ang lahat ng katas nito. Ang perang pinaghirapan niya, ang perang isinanla niya, ang kanyang huling alaala ng ina, ay ginagamit na ngayon upang ipagbili ng luho ang babaeng sumira sa kanyang dangal. Pinanood niya kung paano haplusin ni Enzo ang pisngi ni Bianca, ang parehong haplos na dati ay nagpapanatag sa kanya sa mga gabing siya ay pagod na pagod sa trabaho. Ang bawat halakhak nila na nakikita niya sa loob ay tila mga sampal na paulit-ulit na dumudurog sa kanyang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Amihan ay tuluyan ng naputol. Hindi siya sumigaw, hindi siya pumasok sa loob upang mag-iskandalo. Sa halip tumalikod siya nang may isang uri ng katahimikang mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Ang mga daliri niya ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang determinasyong ngayon lamang niya naramdaman. Hinanap niya ang isang contact number na matagal na niyang ibinaon sa limot, ang numerong 7 taon niyang iniwasan dahil sa hangaring maging malaya. Idinikit niya ang telepono sa kanyang tainga, at sa bawat ring nito ay tila binubura ang Amihan na mahina at api. Nang sagutin ang tawag, ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagkagulat at hindi mapantayang galak. Amihan, anak, ikaw ba iyan? Ang tinig ni Don Arturo ay nanginginig sa emosyon. Huminga ng malalim si Amihan, pilit na pinatitigas ang kanyang tinig habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa puting sasakyan sa loob ng showroom. Papa, ang tawag niya, isang salitang matagal nang hindi namutawi sa kanyang mga labi. Tapos na po ang pagtatago ko. Kunin niyo na po ako rito. Gusto ko nang bumalik sa mundong talagang kinabibilangan ko. Ang bawat salita ni Amihan ay tila isang deklarasyon ng digmaan, isang pangako na ang bawat patak ng luha at dugo na nawala sa kanya ay babayaran ng higit pa sa sapat. Ang tunog ng pagsasara ng mabigat na pinto ng marangyang itim na sasakyan ay tila isang hangganan, isang pader na naghihiwalay sa buhay na puno ng dumi at hirap patungo sa mundong dati ay tinalikuran ni Amihan. Habang nakaupo siya sa loob ng malambot na leather seat, ang kanyang mga kamay na may mga sugat at kalyo ay tila hindi nababagay sa kinangang sasakyan. Tumingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga kalye, kung saan siya nagbenta ng mga bulaklak, kung saan siya nangarap kasama ang isang taong akala niya ay katuwang niya sa buhay. Sa bawat pag-ikot ng gulong, ang mga alaala ni Enzo ay unti-unting natatabunan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Pagdating sa malawak na mansyon ng mga dalisay, bumungad sa kanya ang hanay ng mga kasambahay na nakayuko bilang pagbati sa kanyang pagbabalik. Ngunit ang tanging nakita ni Amihan ay ang kanyang ama, si Don Arturo, na naghihintay sa tuktok ng hagdanan. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang lahat ng pader na itinayo ni Amihan sa kanyang puso ay biglang gumuho. Tumakbo siya patungo sa kanyang ama at doon ibinuhos ang lahat ng sakit, ang lahat ng pait at ang lahat ng luhang matagal niyang kinimkim. Ang bawat hagulhol niya ay tila isang awit ng paghingi ng tawad sa sarili dahil sa hinayaan niyang tapak-tapakan ng kanyang dangal ng mga taong walang halaga. Tama na, anak. Narito na ang iyong papa. Hinding-hindi ko nahahayaang may lumuha pa sa mga matang iyan. Ang bosk ni Don Arturo ay puno ng pait habang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak. Ngunit nang iangat ni Amihan ang kanyang mukha, wala na ang bakas ng kahinaan sa kanyang mga mata. Bagaman basa pa ng luha, meron ng apoy na nagniningas sa kanyang paningin. Papa, hindi ako bumalik para lamang magtago sa inyong kumpas. Bumalik ako dahil kailangan kong tapusin ang sinimulan ko.
Ngunit sa pagkakataong ito gagawin ko ito sa aking mga sariling kamay. Umupo sila sa loob ng malawak na library, ang silid kung saan plinaplano ang mga pinakamalalaking transaksyon sa bansa. Ano ang gusto mong gawin? Amihan. Isang tawag ko lang magiging abo ang kumpanya ni Enzo bago lumubog ang araw mungkahi ni Don Arturo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom pa rin sa galit. Umiling si Amihan, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Masyadong madali iyon, Papa. Gusto kong makita niya ang kanyang sariling pag-akyat sa rurok bago ko siya hatakin pababa sa pinakamalalim na hukay. Hayaan nating isipin niyang nanalo na siya. Hayaan nating gastusin niya ang bawat sentimong kinuha niya sa akin dahil bawat piso niyon ay may kalakip na kadena na hihila sa kanya sa kulungan. Ipinaliwanag ni Amihan ang kanyang plano, isang masalimuot na bitag, nagagamit sa mismong financial authorization, na sa pilitang ipinapirma sa kanya ni Enzo. Hindi alam ni Enzo na ang kumpanyang kinakausap niya para sa kanyang pinakamalaking investment ay isa lamang sa mga subsidiary ng Dalisay Holdings. Ang bawat hakbang ni Enzo ay babantayan, ang bawat pirma niya ay susuriin, at ang bawat kasinungalingan niya ay itatala. Gusto kong magpatuloy ang kasal, Papa. Gusto kong marating namin ang altar. Dahil doon sa harap ng maraming tao ko siya tuluyang huhubaran ng kanyang maskara. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mukha ni Don Arturo, isang ngiting nagpapakita kung kanino nagmana si Amihan ng kanyang talino at tapang. Nakaplano na ang lahat, anak. Ang mga abogado, ang mga investigador, at ang mga dokumento ay handa na. Hihintayin lamang natin ang tamang sandali para sa huling pag-atake. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang katanungang naiwan sa isipan ni Amihan. Kung malaman ni Enzo ang katotohanan bago ang takdang araw, ano ang kaya niyang gawin upang isalba ang kanyang sarili? Ang katahimikan sa loob ng library ay tila isang babala na ang laro ay nagsisimula pa lamang at ang stakes ay mas mataas kaysa sa inaasahan ni Amihan. Pumasok si Amihan sa loob ng kanilang maliit na bahay nang may bigat sa bawat hakbang, ngunit ang bigat na ito ay hindi na mula sa pighati, kundi mula sa bigat ng maskarang kailangan niyang isuot. Nakita niya si Enzo na prenteng nakaupo sa hapagkainan, tila isang haring naghihintay na pagsilbihan habang suot ang isang bagong gintong relos na kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng bumbilya. Ang relos na iyon na alam ni Amihan na binili gamit ang dugong pawis niya ay tila isang sumasampal na katotohanan sa kanyang harap. Saan ka ba nanggaling? Kanina pa ako nagugutom. Ang boses ni Enzo ay puno ng inis ni hindi man lang tiningnan ang bandahadong kamay ni Amihan. At ano iyang nasa kamay mo? Napaka-clumsy mo talaga kahit kailan. Huwag mong sabihing hindi ka makakapagluto. Dahil lang sa galos na yan. Ang bawat salita ni Enzo ay puno ng lason, isang uri ng gaslighting na dati ay nagpapaluha kay Amihan, ngunit ngayon ay tinatanggap na lamang niya nang may malamig na katahimikan. Lumapit si Amihan nang hindi nagsasalita, ang kanyang mukha ay blangko, tila isang telon na walang emosyong ipinapakita. Pasensya na, Enzo. Naabala lang ako sa tindahan. Mahinahon niyang sagot, ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay na tila isang daling sa hangin. Inilabas ni Enzo ang isang tumpok ng mga legal na dokumento at marahas na inilatag ang mga ito sa ibabaw ng lamesa sa tabi ng baso ng tubig. Mabuti at narito ka na. Kailangan mong pirmahan ang mga ito, utos ni Enzo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa kasabikan. Ito ang mortgage papers para sa bahay ni Nanay. Gagamitin nating collateral ito para sa malaking investment sa Dalisay Holdings. Kapag pumasok ang pera, hindi lang natin mababayaran ang utang, magiging bilyonaryo tayo, Amihan. Maiuuwi kita sa mansyong pinapangarap mo. Alam ni Amihan na ang mansyong sinasabi ni Enzo ay ang bahay na balak nitong tirhan, kasama si Bianca, at ang perang makuukuha sa pagsasanla ng bahay ng sariling ina ay gagamitin lamang nito sa luho. Tumingin si Amihan sa mga papel. Ang bahay na iyon ang tanging silong ni Aling Remedios, ang tanging pag-aari na pinaghirapan ng matanda sa buong buhay nito. Ang katotohanang handang itapon ni Enzo, ang sariling ina sa kalsada para lamang sa pera, ay nagparamdam kay Amihan ng isang uri ng pangingilabot na mas matindi kaysa sa galit. Ngunit sa halip na tumutol, kinuha niya ang ballpen. Ang kanyang puso ay manhid na tila isang bato na hindi na tinatablan ng anumang sakit.
Dahan-dahang itinuon ni Amihan ang dulo ng bolpen sa papel. Naramdaman niya ang titig ni Enzo, isang titig na puno ng pananabik at kasakiman. Ang bawat guhit ng kanyang lagda ay tila isang selyo sa tadhana ni Enzo, isang hakbang patungo sa bangin na siya mismo ang naghukay. Nang matapos ang huling pirma, iniabot ni Amihan ang mga papel kay Enzo. Kinuha ni Enzo ang mga dokumento nang may malawak na ngiti, tila ba hawak na niya ang buong mundo. Ayan, ganyan dapat, Amihan. Masunurin. Alam mo namang lahat ng ginagawa ko ay para sa atin. Di ba ani Enzo sabay haplos sa pisngi ni Amihan? Hindi kumibo si Amihan, hinayaan niyang dumapo ang kamay ng taksil sa kanyang balat, ngunit sa loob niya ay nandidiri siya sa bawat segundong dumidikit ito sa kanya. Tumingala si Amihan at tinitigan si Enzo ng diretso sa mga mata. Isang dahan-dahang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata, isang ngiti na puno ng misteryo at panganib. Oo, Enzo, para sa atin lahat ito. Sigurado akong makukuha mo ang lahat ng nararapat para sa iyo. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may kalakip na kakaibang talim. Biglang natigilan si Enzo. Ang init ng kanyang tagumpay ay tila biglang pinalitan ng isang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa kanyang likuran. Ang ngiti ni Amihan ay tila hindi tugma sa Amihan na kilala niya. Sa isang saglit nakaramdam si Enzo ng isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag, tila ba may isang bagay na nagbago sa hangin, tila ba ang tupa na kanyang kinakatay ay biglang nagkaroon ng mga pangil sa dilim. Ang bawat yabag ng matulis na takong ni Bianca sa semento ng maliit na sala ay tila bawat dagok sa katahimikan ng gabi. Pumasok siya sa loob ng bahay ni Amihan, nang walang pahintulot dala ang amoy ng mamahaling pabango na tila lason na sumasakal sa payak na amoy ng nilagang luya at gamot sa loob ng tahanan. Tumingin si Bianca sa paligid, nang may matinding pandidiri tinatakpan ng kanyang ilong gamit ang isang sutlang panyo, habang pinagmamasdan ang mga luma at kupas na kagamitan. My God, Amihan, how can you breathe in this place? It smells like poverty and sickness. Ang kanyang boses ay puno ng pait, isang uri ng panunuya na dinesenyo upang hiyain ang pagkatao ng babaeng nasa kanyang harap. Nakaupo si Amihan sa tabi ng lamesa, maingat na inihahanda ang huling dosis ng gamot ni Aling Remedios. Hindi siya lumingon, hindi siya nagpakita ng anumang gulat. Ang kanyang mga daliri na may benda pa rin mula sa pananakit ni Bianca sa palengke ay nanatiling matatag sa paghawak ng baso. Ano ang kailangan mo, Bianca? Malalim na ang gabi mahinahong tanong ni Amihan. Ang kanyang tinig ay tila isang lawa na walang anumang alon sa kabila ng malakas na hangin. Lumapit si Bianca at marahas na inilapag ang isang maliit na sobre sa ibabaw ng lamesa, halos matapon ang gamot na inihahanda ni Amihan. Gusto ko lang ipaalala sa iyo kung nasaan ang lugar mo. Akala mo ba ay totoong pakakasalan ka ni Enzo? He's just playing with you, you poor thing, ani Bianca sabay labas ng isang piraso ng papel mula sa sobre, isang ultrasound result. I'm pregnant, Amihan, at alam nating dalawa kung sino ang ama. Enzo and I are building a family habang ikaw nananatiling taga-alaga ng matandang may sakit at taga-tahi ng butones ng lalaking kailanman ay hindi magiging iyo. Tumingin si Amihan sa ultrasound result. Alam ng kanyang isipan na ito ay isa lamang sa mga maduming laro ni Bianca upang sirain ang kanyang loob bago ang takdang araw. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang puso, hindi dahil sa selos, kundi dahil sa kawalang hiyaan ng dalawang taong ito na handang gumamit ng kahit anong kasinungalingan para lamang sa kanilang pansariling interes. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, dahan-dahang tumayo si Amihan. Hinarap niya si Bianca ng may isang uri ng awtoridad na hindi nito inaasahan. Ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw. Kung ganoon binabati kita, Bianca, ang boses ni Amihan ay malamig at puno ng misteryo. Isang sanggol ang darating sa gitna ng inyong mga plano. Pero alam mo, hindi mo kailangang magmakaawa sa akin na iwan si Enzo. Sa katunayan, ibinibigay ko na siya sa iyo ng buong buo. Kunin mo siya at pati na rin ang lahat ng mga bagay na sa tingin mo ay mapapakinabangan mo sa kanya. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amihan, isang ngiting nagpatahimik kay Bianca. Nagtaka si Bianca sa reaksyon ni Amihan. Inasahan niyang maglulupa sa ito, sa sahig iiyak at magmamakaawa, ngunit ang nakita niya ay isang babaeng tila nakakaalam ng isang lihim na hindi niya batid. What are you talking about?
Are you out of your mind? Tanong ni Bianca. Ang kanyang kumpiyansa ay unt-unting naupos. Sinasabi ko sa iyo sa araw ng kasal, wala kang mapapala kundi kahihiyan. Enzo will leave you at the altar. Humakbang palapit si Amihan sapat na upang maramdaman ni Bianca ang init ng hininga nito at ang lamig ng kanyang banta. Huwag kang mag-alala, Bianca. Darating ako sa simbahan at doon makikita mo kung sino talaga ang mawawalan. Kunin mo na ang lahat ng gusto mo ngayon dahil kapag sumikat ang araw sa araw ng kasal, baka kahit ang sarili mong pangalan ay hindi mo na magustuhan. Tumalikod si Amihan at muling binalikan ang pag-aayos ng gamot, tila ba ang presensya ni Bianca ay wala ng anumang halaga. Naiwang nakatayo si Bianca sa gitna ng sala nanginginig sa galit at sa isang hindi maipaliwanag na takot. Ang katahimikan ni Amihan ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw at ang bawat salitang binitawan nito ay tila isang sumpa na unt-unting bumabalot sa kapalaran ni Bianca. Habang papalabas si Bianca ng bahay, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Sino ba talaga ang babaeng ito na tila hindi natatakot sa anumang banta? Ang malambot na telang satin ay tila dumudulas sa mga daliri ni Amihan habang maingat niyang tinatahi ang huling perlas sa kanyang damit pangkasal. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, ang bawat tusok ng karayom ay may kasamang malalim na pag-iisip, hindi tungkol sa pangako ng walang hanggang pag-ibig, kundi tungkol sa pagtatapos ng isang mapait na kabanata. Ito ang damit na pinaghirapan niyang bilhin gamit ang kanyang sariling ipon. Ang damit na inakala niyang isusuot niya bilang isang masayang nobya, ngunit ngayon ay naging isang baluti para sa kanyang paparating na digmaan. Habang abala siya sa paghahanda, isang ingay mula sa kabilang silid ang bumasag sa katahimikan. Tumayo agad si Amihan at naglakad patungo sa kwarto ni Aling Remedios. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang matanda na nakahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang mukha ay asul at puno ng pawis. Sa harap nito ay nakatayo si Enzo. Ang mukha ay namumula sa galit, hawak ang isang bungkos ng mga papeles na nahulog mula sa aparador ng matanda. Sinasabi ko na nga ba, may itinatago kang pera, Nay. Bakit hindi mo ibinigay ito sa akin nang kailangan ko? Pinagkakait mo sa sarili mong anak ang pagkakataong umasenso habang nagpapanggap kang walang-wala, sigaw ni Enzo. Ang kanyang boses ay tila kulog na dumadagundong sa maliit na kwarto. Ang mga papeles na hawak niya ay mga lumang titulo ng isang maliit na bukirin sa probinsya na lihim na itinago ni Aling Remedios para sana ibigay kay Amihan bilang pasasalamat sa pag-aalaga nito. Enzo, anak, hindi iyan para sa'yo. Yan ay para kay Amihan. Hirap na sagot ni Aling Remedios, ang bawat salita ay may kasamang mabigat na pag-ubo. Ngunit sa halip na maawa, isang malamig at mapanuyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Enzo. Para kay Amihan. Sa isang babaeng basahan na walang ibang alam kundi maglaba at magtinda ng bulaklak. Ako ang anak mo. Ako ang karapat-dapat sa lahat ng ito. Lumapit si Enzo at marahas na hinigit ang isang luma at kumikinang na singsing mula sa kamay ng matanda, ang singsing na pamana pa ng lola nito. Sa pagkabigla at sa tindi ng sakit ng hina, ang mga tuhod ni Aling Remedios, at siya ay nawala ng balanse na tumba patungo sa gilid ng kama. Tumigil ka, Enzo, sigaw ni Amihan, tumakbo patungo sa matanda at sinalo ito bago pa man tuluyang bumagsak sa sahig. Niyakap niya si Aling Remedios. Nang mahigpit naramdaman ang mabilis at mahinang pintig ng puso nito. Tiningnan niya si Enzo, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang apoy na handang tupukin ang buong mundo. Sa unang pagkakataon, hindi na niya itinago ang puot sa kanyang dibdib. Wala kang kasing sama. Sarili mong inahanda mong saktan para lang sa pera. Tiningnan lamang ni Enzo ang dalawa ng may matinding pandidiri. Huwag kang makialam dito, Amihan. Wala kang karapatan sa pamilyang ito. At kung hindi mo pipigilan ang bibig mo, isasama kita sa mga taong itatapon ko palabas ng buhay ko. Tinalikuran ni Enzo ang kanyang ina na naghihingalo dala ang mga papeles at ang singsing at tuluyang lumabas ng bahay nang walang pag-aalinlangan. Naiwan si Amihan na nakayakap kay Aling Remedios. Ang mga luha niya ay patuloy na pumapatak sa mukha ng matanda. Amihan, patawarin mo ako. Patawarin mo ang anak ko. Bulong ni Aling Remedios, ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin na unti-unting naglalaho.
Hinawakan ng mahigpit ng matanda ang kamay ni Amihan at sa isang huling pagkakataon, tiningnan niya ito ng may matinding pagsisisi at pagmamahal. Pagkatapos noon, ang kanyang mga mata ay dahan-dahang sumara at ang kanyang mahinang paghinga ay tuluyang huminto. Ang malamig na katahimikan sa loob ng kwarto ay bumalot sa kaluluwa ni Amihan. Niyakap niya ng mas mahigpit ang walang buhay na katawan ni Aling Remedios. Ang kanyang pag-iyak ay tahimik, ngunit puno ng pighating dumudurog sa kanyang buto. Sa gabing iyon, hindi lamang ang buhay ni Aling Remedios ang natapos kundi pati na rin ang huling natitirang habag sa puso ni Amihan para kay Enzo. Ang lalaking pumatay sa sariling ina, dahil sa kasakiman, ay hindi nararapat makaranas ng kahit anong awa. Ang kanyang kamatayan bilang isang basahan ay tapos na. Ang kanyang muling pagsilang bilang isang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Ang sikat ng araw ay tila hindi sapat upang pawiin ang lamig na bumabalot sa puso ni Amihan habang siya ay nakatayo sa harap ng isang simpleng puntod. Ang sariwang lupa ay tila isang sugat sa ibabaw ng mundo, isang paalala ng isang buhay na ninakaw ng maaga. Walang marangyang burol, walang ingay ng mga nagdadalamhati. Tanging ang tahimik na presensya lamang niya at ni Don Arturo ang nagbabantay sa huling hantungan ni Aling Remedios. Iniabot ni Amihan ang isang maliit na palumpo ng mga puting rosas. Inilapag ito sa ibabaw ng lapida na wala pang nakaukit na pangalan, isang simbolo ng kanyang huling pangako sa matanda. Sa parehong oras sa isang mataas na gusali sa gitna ng Makati, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling kape at pananabik. Nakaupo si Enzo sa isang malawak na conference room, nakasuot ng kanyang pinakamagarang suit na binili gamit ang perang ninakaw niya. Sa kanyang tabi ay nakangiti, nang matamis si Bianca, ang kanyang kamay ay nakapatong sa hita ni Enzo. Sa harap nila sa ibabaw ng makintab na lamesa ay nakalatag ang isang makapal na kontrata mula sa Dalisay Holdings, ang kontratang magbibigay kay Enzo ng malaking pondo para sa kanyang kumpanya. Isang lalaking nakasuot ng formal na kasuotan, si Attorney Villalobos, ang kinatawan ng Dalisay Holdings, ay nakaupo sa kabilang panig ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila sinusuri ang bawat galaw ni Enzo, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling blangko. Ginoong Villaflor, ang kontratang ito ay nagbibigay sa inyo ng sapat na pondo upang simulan ang inyong proyekto. Subalit tulad ng napag-usapan, kinakailangan ang inyong buong pag-aari bilang collateral sakaling mabigo ang negosyo. Paliwanag ni Attorney Villalobos, ang kanyang tinig ay malamig at formal. Hindi man lang binasa ni Enzo ang bawat pahina ng kontrata. Ang tanging nakikita niya ay ang mga numerong nakasulat sa huling pahina, ang dami ng mga zero na magbibigay sa kanya ng buhay na pinapangarap niya. Walang problema, attorney. Sigurado akong lalago ang investment na ito. At saka nandyan naman ang mga lupain at bahay na isinanla ko bilang garantiya. Sagot ni Enzo, isang mapagmataas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang ballpen na gawa sa ginto at mabilis na pumirma sa bawat patlang. Hindi niya alam na ang bawat lagda ay isang kadena na ikinakabit niya sa kanyang sariling leeg. Bumalik ang tanawin sa sementeryo. Tumalikod si Amihan mula sa puntod at hinarap ang kanyang ama. Ang mga mata ni Don Arturo ay puno ng pangunawa at suporta, ang kanyang mga kamay ay nakaakbay sa balikat ng anak. Pumirma na siya, Amihan. Nakuha ko na ang balita mula kay Attorney Villalobos. Ang lahat ng kanyang pag-aari pati na ang mga ninakaw niya ay nakatali na sa ating kumpanya. Mahinang wika ng matanda, isang tinig na nagbabadya ng paparating na bagyo. Isang malamig at matigas na paghinga ang pinakawalan ni Amihan. Mabuti. Hayaan nating isipin niya na nakatungtong na siya sa rurok ng langit. Dahil kapag bumagsak siya bukas, gusto kong maramdaman niya ang bawat buto sa kanyang katawan na madudurog. Sagot niya, ang kanyang tinig ay walang anumang bakas ng awa. Ang Amihan na umiyak sa harap ng puntod kanina ay nawala na, at ang pumalit ay isang babaeng handang kunin ang lahat ng nararapat sa kanya. Kinagabihan sa isang mamahaling restaurant, nagdiriwang sina Enzo at Bianca. Ang tunog ng pagklink ng mga baso ng wine ay tila musika sa kanilang mga tainga. To our new life, Enzo, at sa tuluyang pagkawala ng babaeng iyon bukas, masayang toast ni Bianca. Tumawa si Enzo, uminom mula sa kanyang baso at tiningnan ang relo sa kanyang pulso. Bukas pagpasok ko sa simbahan, hindi ako maglalakad patungo sa altar. Maglalakad ako palabas, iiwan ko siya doon.
kasama ng kanyang kahihiyan. Hindi nila alam ang alak na iniinom nila ay ang huling patak ng matamis nilang panlilinlang dahil ang lason ng katotohanan ay nakahanda ng isilbi sa kanila. Ang umaga ng araw ng kasal ay sinalubong ng isang tila mapanuksong sinag ng araw na sumilip mula sa mga siwang ng ulap. Sa loob ng isang marangyang silid ng hotel na binayaran mula sa bulsa ni Don Arturo, nakatayo si Amihan sa harap ng isang malaking salamin. Ang kanyang puting damit pangkasal na siya mismo ang nagtahi ng mga huling detalye ay bumabalot sa kanya ng perpekto. Ngunit sa halip na isang masayang nobya ang refleksyong nakikita niya ay isang mandirigma na nakasuot ng baluti. Walang kaba sa kanyang dibdib, walang luha sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na kapayapaan na nagmumula sa kaalamang malapit na ang katapusan ng kanyang pagpapanggap. Bumukas ang pinto at pumasok si Don Arturo, nakasuot ng formal na barong Tagalog. Tiningnan niya ang kanyang anak nang may halong pagmamalaki at kaunting kalungkutan. Napakaganda mo, anak ko. Kung nakikita ka lang sana ng iyong ina ngayon, sigurado akong ipagmamalaki niya ang katapangang ipinapakita mo, malambing na wika ng matanda habang dahan-dahang lumalapit upang ayusin ang manipis na belo ni Amihan. Isang tipid na ngiti ang isinukli ni Amihan. Salamat, Papa. Ang lahat ng ito ay para rin sa kanya at kay Aling Remedios. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang kanilang mga sakripisyo. Samantala sa kabilang panig ng syudad sa loob ng isang mamahaling condominium, nagmamadaling inaayos ni Enzo ang kanyang sarili. Suot ang isang mamahaling suit na hindi niya kayang bayaran kung hindi dahil sa panlilinlang tiningnan niya ang sarili sa salamin ng may kayabangan. Maya-maya tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Bianca ang lumabas sa screen. Babe, I need you right now. Dinudugo ako. I think something is wrong with the baby. Please wag mo na siyang siputin. Punta ka na sa hospital. Ang mga mata ni Enzo ay lumaki sa pagkagulat at pag-aalala. Ang sanggol ang kanyang kinabukasan kay Bianca ay nasa panganib. Walang pag-aalinlangan inihagis niya ang nakahandang bulaklak para sa kasal at kinuha ang mga susi ng sasakyan. Bago siya lumabas ng pinto, nagpadala siya ng isang mabilis na mensahe kay Amihan. Ang isang basahan ay hindi kailanman magiging bahagi ng aking marangyang buhay. Si Bianca ang kailangan ko, hindi ang isang tulad mong pabigat. Ibinulsa niya ang telepono ng may ngiting tagumpay, iniisip ang kahihiyang aabutin ni Amihan sa harap ng maraming tao. Sa simbahan ang mga upuan ay unti-unting napupuno ng mga bisitang hindi kilala ni Amihan. Karamihan sa kanila ay mga kasamahan ni Enzo sa trabaho, mga taong inimbita niya upang ipagmalaki ang kanyang huwad na tagumpay, at ilang mga kapitbahay na matagal nang humusga sa kaawa-awang kalagayan ng nobya. Ang tunog ng mga bulungan at mahinang tawanan ay tila mga bubuyog na nagkumpulan, naghihintay na makakita ng isang palabas. Tumunog ang telepono ni Amihan, isang maikling beep na nagpapahiwatig ng mensahe. Binasa niya ang ipinadala ni Enzo. Isang mahinang pagiling ang ginawa niya, tila ba inaasahan na niya ang kahangalang ito. Inilagay niya ang telepono sa maliit na bulsa ng kanyang damit at huminga ng malalim. Ang mga pinto ng simbahan ay nakasara pa, naghihintay sa takdang oras. Nang marinig ang hudyat mula sa labas, ang mga malalaking kahoy na pinto ng simbahan ay dahan-dahang bumukas. Ang musika ay nagsimulang tumugtog, isang malungkot na melodiya na tila sumasalamin sa kawalan sa altar. Naglakad si Amihan nang mag-isa sa gitna ng pasilyo, ang kanyang ulo ay nakataas, ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang mga bulungan ay lumakas, ang mga mata ng mga bisita ay naghahanap sa lalaking dapat sana ay naghihintay sa dulo. Ngunit walang Enzo, walang lalaking sasalubong sa kanya. Subalit sa halip na umiyak at tumakbo palabas tulad ng inaasahan ng marami, nagpatuloy si Amihan. Huminto siya sa gitna, humarap sa mga tao, at isang matalim na katahimikan ang bumalot sa buong simbahan. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay tila isang mabigat na kumot na nakapatong sa balikat ng bawat bisita. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok kay Amihan na nakatayo ng mag-isa sa harap ng altar. Ang mga bulungan ay unti-unting lumalakas, tila mga patak ng ulan, bago ang isang malakas na bagyo. Nasaan na si Enzo? Kawawa naman ang babaeng yan, iniwan sa ere, rinig na rinig mula sa isang ginang sa unang hanay. Ganyan talaga kapag pilit ang kasal, buti nga sa kanya mukha namang pera lang ang habol, dagdag pa ng isa. Ang bawat panghuhusga ay tumatama kay Amihan, ngunit hindi niya ito ininda. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mukha
ay walang emosyon naghihintay sa takdang paggalaw ng mga piraso sa kanyang inihandang laro. Biglang bumukas ang mga malalaking pinto ng simbahan nang may puwersa, ngunit hindi ito si Enzo. Sa halip isang hanay ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit ang pumasok naglalakad ng may awtoridad na nagpatahimik sa lahat. Sa gitna nila ay naglalakad si Don Arturo Dalisay, ang bawat hakbang niya ay tila nagpapayanig sa semento ng simbahan. Ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang uri ng kapangyarihan na hindi maipaliwanag ng mga karaniwang tao doon. Kasama niya si Attorney Villalobos at ilang mga investigador na may hawak ng mga dokumento. Naglakad si Don Arturo patungo sa altar, hindi pinapansin ang mga naguguluhang mukha ng mga bisita. Huminto siya sa tabi ni Amihan at inabot ang kamay nito. Pasensya na at nahuli ako, anak. Marami lang akong kinailangang ayusin para sa araw mo. Malakas na wika ni Don Arturo, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong simbahan. Ang salitang anak ay nagdulot ng pagkagulat sa mga nakikinig. Ang babaeng tinatawag nilang basahan ay tinawag na anak ng isang lalaking malinaw na nagmumula sa mataas na antas ng lipunan. Samantala sa labas ng simbahan, isang sasakyan ang biglang huminto nang wala sa ayos. Bumaba si Enzo, gulo ang buhok at pawisan. Nang makarating siya sa ospital kanina, nalaman niyang walang pasyenteng nagngangalang Bianca doon at ang numero ng babae ay hindi na makontakt. Ang masaklap pa, tinawagan siya ng kanyang sekretarya na ang pondo mula sa Dalisay Holdings ay biglang na-freeze at ang kumpanya niya ay kinasuhan ng estafa. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, ang tanging naisip niyang takbuhan ay ang kasal, umaasang baka naroon ang mga kinatawan ng Dalisay Holdings upang humingi ng awa. Pumasok si Enzo sa simbahan humihingal at naghahanap ng kasagutan. Nang makita niya si Amihan sa altar, kasama ang isang matandang lalaki at ilang abogado, ang kanyang isip ay naguluhan. Amihan. Anong nangyayari dito? Sino ang mga taong ito? Sigaw ni Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkalito. Naglakad siya patungo sa altar, inaasahang yayakapin siya ni Amihan at ipagtatanggol. Ngunit hindi gumalaw si Amihan. Tiningnan niya si Enzo, ang kanyang mga mata ay malamig at walang anumang bakas ng pagmamahal na nakilala ng lalaki sa loob ng mahabang panahon. Humarap si Don Arturo kay Enzo, ang kanyang tindig ay nagpapaliit sa pagkatao ng lalaking kaharap. Ako si Arturo Dalisay, ang nag-iisang may-ari ng Dalisay Holdings at ang ama ng babaeng tinawag mong pabigat at basahan sa text mo kanina lamang. Ang boses ni Don Arturo ay matalim at puno ng banta. Nanlamig ang buong katawan ni Enzo. Ang pangalang Arturo Dalisay ay ang mismong pangalan ng lalaking nagbigay sa kanya ng malaking investment. Ang lalaking pinangarap niyang makaharap ay narito ngayon, hindi upang makipagnegosyo, kundi bilang ama ng babaeng kanyang niloko at inapakan. Tiningnan niya si Amihan, inaasahang makikita niya ang dating mahina at maawaing babae, ngunit ang nakita niya ay isang prinsesa na handang ibaba ang kanyang hatol. Ang bitag ay tuluyan ng sumara at si Enzo ay walang ibang matatakbuhan. Ang hangin sa loob ng simbahan ay tila huminto sa pag-ikot, habang ang bawat mata ay nakatutok sa nagaganap na eksena sa altar. Ang mukha ni Enzo ay namutla ng husto, tila naubusan ng dugo. Ang mga tuhod niya ay nangatog, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inuunawa ang mga salitang binitawan ni Don Arturo. Hindi maaari. Amihan, sabihin mo sa akin na isang biro lang ito. Nauutal na sabi ni Enzo pilit na inabot ang kamay ng babaeng ilang oras lamang ang nakalipas, ay pinandirihan niya. Ngunit bago pa man dumikit ang kanyang daliri sa damit ni Amihan, isang malamig na tingin mula sa dalaga ang nagpatigil sa kanya. Walang biro dito. Enzo, ang tinig ni Amihan ay matatag, walang anumang bahid ng panginginig, umaalingaw-ngaw sa buong simbahan upang marinig ng lahat. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang damit pangkasal at inilapit ito sa mikropono na nakatayo sa altar. Sa isang simpleng pagpindot, ang katahimikan ay nabasag ng mga boses na nagmumula sa nakaraang mga araw. Ang pag-uusap ni Enzo at Bianca, kung saan tinawag siyang basahan, at ang mga plano nilang nakawin ng kanyang pera ay dinig na dinig ng lahat ng mga bisita. Ang mga dating bulungan ng panghuhusga kay Amihan ay biglang napalitan ng mga singhap
at mahihinang pagmumura patungo kay Enzo. Ang mga kasamahan niya sa trabaho ay nag-iwas ng tingin, hindi makapaniwala sa lalim ng kasamaan ng lalaking kilala nila. Ngunit hindi pa roon nagtatapos si Amihan. Inilipat niya ang audio file at sa pagkakataong ito ang boses ni Enzo na nakikipagtalo kay Aling Remedios ang umalingaw-ngaw. Ang malupit na pag-agaw sa titulo ng lupa, ang mga masasakit na salita nito laban sa sariling ina, at ang huling sigaw nito na wala kang karapatan sa pamilyang ito ay tumama sa puso ng bawat nakikinig. Napaluhod si Enzo sa harap ng altar. Ang kanyang maskara ng tagumpay ay tuluyan ng nawasak. Amihan, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Nabulag lang ako. Hindi ko sinasadya ang lahat ng iyon. Umiiyak niyang pagsusumamo, pilit na ginagamit ang kanyang huling sandata, ang awa na alam niyang taglay ni Amihan noon. Ngunit ang Amihan na nasa harap niya ay hindi na ang babaeng madaling mauto ng kanyang mga luha. Ang awa ko ay natapos nang makita kong nalagutan ng hininga ang iyong ina nang dahil sa kasakiman mo, Enzo. Wala nang natira para sa iyo, mariing sagot ni Amihan. Lumapit si Attorney Villalobos, hawak ang mga dokumentong nilagdaan ni Enzo kamakailan. Ginoong Villaflor, batay sa mga kontratang pinirmahan nyo na may kasamang huwad na mga titulo at peking financial statements kayo, ay sinampahan ng kasong estafa, falsification of public documents at fraud. Ang lahat ng inyong ari-arian na inyong ipinambayad bilang collateral ay automatiko nang napunta sa Dalisay Holdings bilang kabayaran sa pondong inyong sinubukang lustayin. Bago pa man makasagot si Enzo, bumukas muli ang mga pinto ng simbahan. Ilang mga pulis na nakasuot ng kanilang uniforme ang naglakad papasok na may dalang warrant of arrest. Tumayo ang mga bisita, nakatingin sa lalaking nag-akalang hawak niya ang mundo na ngayon ay hinihila patungo sa pinakamababang hukay. Ang mga posas ay isinuot sa magkabilang kamay ni Enzo, ang malamig na bakal nito ay tila isang sumpa na hindi na niya matatakasan. Pilit siyang nanlaban, umiiyak at isinisigaw ang pangalan ni Amihan, ngunit hindi siya tiningnan ng dalaga. Tumingin si Amihan sa mga bisita, ang kanyang paningin ay puno ng dignidad. Tapos na ang pagpapanggap. Ang kasal na ito ay hindi para magbuklod ng dalawang puso, kundi upang tapusin ang isang mahabang kasinungalingan. Ang kanyang mga salita ay tila isang hatol na nagbigay ng katarungan sa lahat ng sakripisyong ginawa niya. At habang hinihila palabas si Enzo, ang tanging naiwan sa simbahan ay isang babaeng nakatayo, nang matatag suot ang kanyang puting damit, na hindi na simbolo ng pangako, kundi ng kanyang muling pagkabuhay. Ang malamig na semento ng selda ay tila nagpapabigat lalo sa dibdib ni Enzo. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kanyang mga kamay, na dati ay pilit inaabot ang bituin ng karangyaan, ay ngayon ay nakakapit sa kalawangin at malamig na rehas. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang gintong relos na binili mula sa pawis ni Amihan. Ang tanging suot niya ay isang lumang damit na bigay ng istasyon ng pulis. Bawat oras na lumilipas ay tila isang sumpa, isang patuloy na pagbabalik tanaw sa mga sandaling hawak na niya ang lahat bago ito naging alabok sa kanyang mga palad. May isang anino ang dumaan sa labas ng kanyang selda. Nang iangat ni Enzo ang kanyang tingin, inaasahan niyang makikita ang pamilyar na mukha ni Bianca, marahil ay dala ang pera mula sa anumang naisip nitong ibenta upang piyansahan siya. Ngunit ang bumungad sa kanya ay si Bianca, nakasuot ng isang simpleng damit, hawak ang isang malaking bag, ngunit wala sa mga mata nito ang anumang bakas ng pagmamahal. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pagmamadali. Bianca, nandito ka, ilabas mo ako rito please. Gamitin mo ang ipon mo, maghanap ka ng abogado. Pagsusumamo ni Enzo, ang kanyang boses ay basag at desperado. Ngunit umiling si Bianca, ang kanyang tingin ay umiiwas. Wala na akong pera, Enzo. Kinuha na rin ng bangko ang lahat dahil nakapangalan sa kumpanya mo ang mga accounts na binuksan natin. Pati ang sasakyan binawi na. Ang tinig ni Bianca ay walang anumang lambing, tila isang estrangherong nagsasalita ng isang malungkot na balita. At hindi totoo ang bata, Enzo. Ginawa ko lang yun para pilitin kang iwan si Amihan agad, para makuha ko agad ang bahagi ko sa pera mo. Pero ngayon, wala nang pera. Wala na tayong dahilan para magsama. Parang isang matalim na kutsilyo ang ibinaon sa dibdib ni Enzo. Ang babaeng pinagpalit niya kay Amihan, ang babaeng itinuring niyang kapantay sa ambisyon ay ngayon, ay tuluyang tumatalikod sa kanya. Bianca, huwag mo akong iwan dito. Paano na tayo? Paano ang mga pangarap natin?
Sigaw ni Enzo. Iniaabot ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas. Ngunit humakbang lamang paatras si Bianca inayos ang hawak niyang bag. Sorry Enzo, but I have to save myself. I deserve better than a jailbird, huling wika ni Bianca. Bago tuluyang naglakad palayo, hindi na muling lumingon pa. Naiwan si Enzo na sumisigaw, ngunit walang ibang sumasagot, kundi ang malamig na alingawngaw ng kanyang sariling boses. Sa kanyang pag-iisa, unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang mukha ni Amihan, ang mga ngiti nito kapag nag-aabot ng mainit na kape, ang mga kamay nitong nag-aalaga kay Aling Remedios. At kasabay ng pag-alala sa kanyang ina, isang matinding sakit ang sumiklab sa kanyang dibdib. Namatay ang kanyang ina dahil sa kanyang pagiging sakim. Ang mga salitang binitawan niya kay Aling Remedios ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang utak. Ito ang karma at ito ay higit na masakit kaysa sa anumang pisikal na parusa. Samantala sa labas ng istasyon ng pulisya, nakatayo si Amihan kasama ang kanyang ama. Kakatapos lamang nilang pirmahan ang ilang dokumento para sa tuluyang pag-turnover ng mga ari-ariang nabawi mula kay Enzo, kabilang na ang bahay at lupa na isinanla nito. Iniabot ni Attorney Villalobos kay Amihan ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang gintong kwintas na isinanla niya noon para ibili ng gamot si Aling Remedios. Tinubos ito ng iyong ama kanina Amihan, paliwanag ng abogado. Hinawakan ni Amihan ang kwintas ang lamig ng ginto, ay tila nagbibigay ng init sa kanyang puso. Kinuha rin niya mula sa kanyang bulsa ang isang murang singsing na ibinigay sa kanya ni Enzo noong sila ay nagsisimula pa lamang bago ito nilamon ng kasakiman. Tiningnan niya ang singsing isang simbolo ng mga kasinungalingang bumalot sa kanyang buhay. Sa halip na itago ito lumapit si Amihan sa isang basurahan sa labas ng istasyon at dahan-dahang inihulog ang singsing. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila pagputol sa huling kadena na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Sumakay si Amihan sa sasakyan ng kanyang ama, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malinaw na kalangitan. Tapos na ang digmaan at sa wakas siya ay nakahinga ng maluwag. Ang malamyos na ihip ng hangin sa umaga ay nagdala ng halimuyak ng bagong pag-asa sa loob ng malawak na hardin ng mga dalisay. Wala na ang amoy ng usok at alikabok ng palengke na matagal na naging kakampi ni Amihan. Ang pumalit ay ang sariwang hamog na humahaplos sa mga berdeng dahon at namumukadkad na mga talulot. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting niyakap ni Amihan ang kanyang tunay na pagkatao bilang tagapagmana ng Dalisay Holdings. Ang kanyang mga kamay na dati ay naglalaban ng mga maruruming damit ng ibang tao ay ngayon ay may hawak ng mga dokumento at nagmamando sa malalaking proyekto ng kumpanya. Subalit sa kabila ng kanyang kapangyarihan at yaman ng kanyang puso ay nanatiling nakatapak sa lupa. Nakaluhod si Amihan sa malambot na lupa, suot ang isang simpleng bestida, walang bakas ng pampaganda sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi ay si Don Arturo, ang bilyonaryong hindi inalintana ang pagdumi ng kanyang mga tuhod at kamay. Masaya nilang tinatanim ang mga bagong binhi ng puting rosas. Sino ang mag-aakala na ang isang matandang negosyante na tulad ko ay marunong din palang humawak ng lupa at magpalago ng buhay, masayang wika ni Don Arturo habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang nakatingin sa anak. Ngumiti si Amihan, isang ngiting malaya, at umabot hanggang sa kanyang mga mata. Isang bihirang tanawin na ngayon ay unti-unting nagiging pang-araw-araw na biyaya. Ang mga pinakamagandang bulaklak papa ay nagmumula sa mga kamay na hindi natatakot masugatan ng tinik. Parang buhay lang natin. Tumingin siya sa isang maliit na sulok ng hardin kung saan inilagay niya ang mga paboritong halaman ni Aling Remedios. Ang alaala ng matanda ay hindi na nagdudulot ng matalim na sakit, kundi isang tahimik at mainit na pag-ibig. Ipinangako niya sa sarili na ang bahay na nabawi nila mula sa mga kamay ni Enzo ay gagawin niyang isang maliit na ampunan at pagamutan para sa mga matatandang inabandona ng kanilang mga pamilya. Ito ang kanyang paraan upang buhayin ang kabutihan ng ina habang binubura ang bakas ng kasamaan ng anak nito. Habang nag-aayos sila ng mga kagamitan sa paghahardin, lumapit ang isang kasambahay dala ang isang maliit na bandehang pilak. Sa ibabaw nito ay may isang nakatuping sobrang kulay kayumang gilukot at may mga bahid ng dumi.
Mamamihan, may dumating po galing sa city jail. Para daw po sa inyo personal na iniabot ng kartero malumanay na ulat ng kasambahay. Kinuha ni Amihan ang sobre at tinitigan ang sulat kamay sa labas nito. Pamilyar ang mga letrang nanginginig at magulo halatang isinulat sa gitna ng desperasyon at luha. Alam niya kung kanino ito galing. Alam niya na sa loob ng kapirasong papel na iyon ay ang mga litanya ng pagsisisi ni Enzo, ang mga pagmamakaawa para sa isang pangalawang pagkakataon, at marahil ay mga pangako ng pagbabagong kailanman ay hindi na mangyayari. Noong una inakala niyang magugustuhan niyang mabasa ang pagdurusa ng lalaking nanakit sa kanya na makakaramdam siya ng tagumpay. Ngunit habang hawak niya ang sulat, ang kanyang puso ay hindi na nakakaramdam ng galit ni kahit anong bigat o pagkaawa. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim at mapayapang kawalan ng pakialam. Tumayo si Amihan at dahan-dahang naglakad patungo sa isang maliit na siga ng mga tuyong dahon na ginawa ng hardinero sa isang gilid ng bakuran. Tumabi siya sa apoy, na ramdaman ang init nito sa kanyang mukha. Hindi niya binuksan ang sobre. Hindi niya inaksaya ang kanyang mga paningin upang basahin ang huling panaghoy ng lalaking sumira sa kanyang tiwala. Sa halip, kalmado niyang binitawan ang sobre sa ibabaw ng nagliliyab na mga dahon. Pinanood niya kung paano lamunin ng apoy ang mga kasinungalingan, kung paano itong naging itim at unti-unting naging abo. Sa bawat paglipad ng usok patungo sa malawak na kalangitan, isang bahagi ng kanyang kahapon, ang tuluyan ng nabura. Huminga ng malalim si Amihan at tumalikod palayo sa apoy, hindi na muling lumingon pa sa nakaraan. Ngunit sa pagpasok niya sa loob ng mansyon, isang bagong mukha. Nang panauhin ang naghihintay sa kanilang sala, isang lalaking may dalang balita na muling susubok sa kapayapaang kanyang natagpuan. Ang silid ng pagtanggap ng mga panauhin sa mansyon ng mga dalisay ay puno ng sikat ng araw na nagliliwanag sa makintab na sahig na gawa sa kahoy. Pagpasok ni Amihan, nakita niya ang isang lalaking nakatayo malapit sa malaking bintana, pinagmamasdan ng hardin, nakakatapos lamang nilang ayusin ni Don Arturo. Ang lalaki ay nakasuot ng isang simpleng navy blue na polo maayos at pormal, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kababaang loob. Nang lumingon ito, nakita ni Amihan ang isang pares ng mga matang may halong talim ng isang professional, ngunit may lambot ng isang taong may mabuting kalooban. Magandang umaga, Senyorita Amihan. Ako po si Architect Leandro Silva. Inatasan po ako ng inyong ama na tumulong sa pagdidisenyo at pagpapatayo ng Remedios Haven, ang bahay kalinga na nais ninyong itayo. Pagpapakilala ng lalaki, ang boses nito ay buo at malinaw, nagpapahiwatig ng katapatan at respeto. Walang bakas ng pagkamangha sa yaman ng mga dalisay, kundi isang purong pagnanais na makatulong sa isang makabuluhang proyekto. Napaupo si Amihan at inanyayahan si Leandro na sumali sa kanya. Habang inilalatag ni Leandro ang mga blueprint sa ibabaw ng lamesa, napansin ni Amihan ang mga kamay nito. Walang suot na mamahaling relo, gaya ng lagi niyang nakikita kay Enzo, kundi mga daliring may bahagyang kalyo mula sa pagguhit at pagbisita. Sa mga construction site, mga kamay ng isang taong tunay na naghahanap buhay at lumilikha, hindi nagnanakaw ng pangarap ng iba. Ang disenyo ko po ay nakasentro sa kalikasan at kaligtasan ng mga matatanda. Nais kong maramdaman nila na sila ay nasa isang tahanan at hindi sa isang ospital. Paliwanag ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nagniningning dahil sa pagmamahal sa kanyang ginagawa. Ipinaliwanag niya kung paano ilalagay ang mga tanim ng paboritong rosas ni Aling Remedios malapit sa bawat bintana ng kwarto upang ang halimuyak nito ay magbigay ng kapayapaan sa mga naninirahan. Ang atensyon sa detalye ni Leandro, ang pagkilala nito sa emosyonal na halaga ng proyekto, ay nagpadama kay Amihan ng isang uri ng paghanga na matagal na niyang hindi nararanasan. Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang pagkikita ni Amihan at Leandro. Nagkakasama sila sa pagbisita sa site, nagpupulong kasama ang mga kontratista, at paminsan-minsan ay naghahati sa isang simpleng tanghalian sa ilalim ng init ng araw. Walang matatamis na salita o mga pangakong walang laman na binibitawan si Leandro. Ang lahat ay nakasentro sa trabaho at sa kabutihang nais nilang idulot sa lipunan. Ngunit sa bawat paglipas ng araw, napapansin ni Amihan ang maliliit na galaw nito, ang paraan ng pagpapayong sa kanya kapag umaambon ang pag-alalay sa kanya habang naglalakad sa mga baku-bakong daan, at ang palaging pagtatanong
kung nakapagpahinga na ba siya matapos ang isang mahabang araw ng trabaho. Ito ay mga simpleng pag-aalaga na hindi humihingi ng kapalit. Isang hapon matapos ang masinsinang pag-uusap tungkol sa huling bahagi ng konstruksyon, naupo silang dalawa sa isang upuang gawa sa semento, nakaharap sa gusaling unti-unti nang nabubuo. Alam mo, amihan, ang pagpapatayo ng pundasyon ay tulad din ng buhay ng tao. Kailangan mong hukayin ang mga lumang bato, alisin ang malambot na lupa, at maglagay ng matibay na bakal bago mo simulang buuin ang mga pader, wika ni Leandro habang nakatingin sa malayo. Minsan kailangan nating masira upang mabuo ng tama at mas matibay. Napatingin si amihan kay Leandro, naramdaman ang bigat at lalim ng mga salitang iyon na tumatagos sa kanyang sariling karanasan. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, napangiti si amihan nang walang bahid ng kapaitan. Ang kanyang puso na inakala niyang naging yelo na dahil sa nakaraan ay tila nakaramdam ng isang banayad na init, isang posibilidad na marahil kapag ang pundasyon ng isang tao ay nalinis na ng mga luha at katotohanan, maaari itong muling tumayo handa sa isang bagong istruktura ng pagmamahal na nakabase sa tiwala at tunay na respeto. Ang langit ng Maynila ay pinalamutian ng pinaghalong kulay ng kahel-lila at ginto, isang perpektong dapit hapon na tila iginuhit ng isang makatang naghahanap ng kapayapaan. Nakatayo si amihan sa malawak na rooftop ng gusali ng Dalisay Holdings. Ang malamig na hangin ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha at nagpapalipad sa dulo ng kanyang mahabang buhok. Mula sa kanyang kinaroroonan kitang-kita ang buong syudad, ang mga kalye, kung saan siya naglakad, nang may mabigat na pasanin ang mga palengke kung saan niya ipinagbili ang kanyang pawis, at ang mga gusaling ngayon ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Subalit sa halip na makaramdam ng pagmamataas o pagyayabang, ang tanging pumupuno sa kanyang dibdib ay isang malalim na pakiramdam ng pasasalamat at kalayaan. Bumukas ang pintuan ng rooftop at lumabas si Don Arturo. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit puno ng dignidad, isang amang narating ang katuparan ng kanyang huling hangarin para sa anak. Tumabi siya kay amihan, idinantay ang kanyang mga kamay sa malamig na barandilya at tahimik na nakinuod sa paglubog ng araw. Ipinagmamalaki kita, anak ko, hindi dahil tinanggap mo ang posisyon bilang tagapagmana, kundi dahil tinanggap mo ang sarili mong halaga nang hindi kinakailangang sirain ang pagkatao mo. Malambing, na wika ng matanda ang kanyang boses, ay tila musika ng pagtanggap at walang hanggang suporta. Ngumiti si amihan at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ama, isang simpleng galaw na nagpapahiwatig ng kanilang hindi matitinag na ugnayan. Salamat, Papa. Marami akong natutunan sa paglalakbay na ito. Nalaman ko na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung gaano kalakas ang sigaw natin sa gitna ng galit, kundi sa kung paano tayo bumabangon ng tahimik at matatag pagkatapos nating bumagsak. Ang mga salita ni amihan ay sumasalamin sa kanyang buong paglalakbay, mula sa pagiging isang basahang tinapakan patungo sa pagiging isang hiyas na hindi kayang tibagin ng anumang lason ng kasinungalingan. Sa mga sandaling iyon, naiisip niya ang lahat ng mga nangyari. Ang pait ni Enzo na ngayon ay nagbabayad ng kanyang mga kasalanan sa loob ng malamig na selda, ang kapalaluan ni Bianca na nauwi sa kawalan, at ang sakripisyo ni Aling Remedios na naging inspirasyon upang magtayo ng isang kanlungan para sa mga nangangailangan. Alam ni amihan na ang paghihiganti ay panandalian lamang, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang magpatawad, hindi para sa kapakanan ng mga nakasakit sa kanya, kundi para sa kalayaan ng kanyang sariling kaluluwa. Ang pagtatapon niya sa sulat ni Enzo ay hindi isang gawa ng puot, kundi isang pagpili ng kapayapaan, ang pagputol sa kadena ng nakaraan upang malayang makahakbang patungo sa bukas. Tumunog ang telepono ni amihan mula sa bulsa ng kanyang coat. Nang tingnan niya ang screen, isang mensahe mula kay Leandro ang bumungad. Magandang gabi, amihan. Natapos na natin ang pagkakabit ng mga bintana sa Remedios Haven. Kung may oras ka bukas, maaari ba tayong magkape para pag-usapan ang mga susunod na hakbang? At marahil, pag-usapan na rin kung paano natin sisimulan ang araw. Isang banayad at tunay na ngiti ang namutawi sa mga labi ni amihan, isang ngiting punong-puno ng pag-asa. Tumingin si amihan sa papalubog na araw. Ang huling sinag nito ay tila naghuhugas sa buong syudad. Inihahanda ito para sa isang bagong umaga.
Ibinaling niya ang kanyang paningin sa kanyang ama na sumukli rin ng isang mainit na ngiti. Tila ba naiintindihan ang sinasabi ng mensahe nang hindi man lamang ito binabasa. Ang amihan na dating nagtatago sa likod ng pagpapanggap ay tuluyan ng naglaho. Sa lugar nito ay isang babaeng natuklasan ang katotohanan na ang maskara ng katapatan ay hindi isang bagay na isinusuot, kundi isang pamumuhay na itinataguyod ng malinis na budhi, matibay na paninindigan, at isang pusong handang muling magmahal nang walang takot at puno ng kalayaan. Ang pinto ng Remedios Haven ay malawak na nakabukas sa ilalim ng banayad na sikat ng araw, habang ang paligid ay napupuno ng tawanan ng mga matatanda at mahinang musika na tila isang yakap sa kaluluwa ng bawat dumarating. Ang dating abandonadong bahay na isinanla ni Enzo ay naging isang luntiang kanlungan, isang tahanan kung saan ang mga lola at lolong walang matakbuhan ay nakakahanap ng pagkalinga, mainit na sabaw at mga kamay na handang makinig sa kanilang mga kwento. Sa bawat sulok ng lugar na ito, ang espiritu ng kabutihan ni Aling Remedios ay patuloy na nabubuhay, hindi na bilang isang biktima ng kahirapan at kalupitan ng sariling anak, kundi bilang isang simbolo ng walang hanggang pagmamahal at kalinga. Nakatayo si amihan sa gitna ng malawak na bakuran, pinagmamasdan ng isang lola na masayang tinuturuan ng isang kasambahay na magtanim ng mga halamang gamot. Sa kanyang tabi si Don Arturo ay nakikipag-usap ng masaya sa ilang mga matatandang lalaki. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pagiging bilyonaryo, kundi isang simpleng ama na natagpuan ang tunay na kayamanan sa tabi ng kanyang anak. Lumapit si Leandro, hawak ang isang tasa ng mainit na tsa at dahan-dahang iniabot ito kay amihan. Ang kanilang mga balikat ay magkadikit, isang tahimik na pagpapakita ng suporta na hindi nangangailangan ng mga dakilang pangako upang mapatunayan ang katapatan. Napakaganda ng kinalabasan ng lahat, amihan. Mas lalong gumanda ang disenyo dahil sa puso na inilagay mo sa bawat paderbulong ni Leandro. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ng dalaga nang may malalim na paghanga. Ngumiti si amihan at humigop ng tsa, naramdaman ang init nito na gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Leandro. Salamat dahil tinulungan mo akong magtayo ng isang bagay na hindi kayang sirain ng anumang bagyo. Habang pinagmamasdan ng tahimik na buhay sa kanyang paligid, hindi na iwasan ni amihan na mag-isip tungkol sa kahulugan ng pagpapatawad. Maraming beses niyang itinatanong sa sarili kung napatawad na ba niya si Enzo. Ngunit sa mga sandaling ito, habang nakatitig sa malinaw na kalangitan, nahanap niya ang kasagutan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbubukas muli ng pinto para sa mga taong sumira sa iyong tiwala o ang pagbura sa mga kasalanang kanilang ginawa. Ang tunay na pagpapatawad ay ang pagpapalaya sa sariling puso mula sa tanikala ng galit at pait, ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng nakaraan. Hinayaan na niyang ang batas at ang tadhana ang mag-ayos ng para kay Enzo habang siya ay nagpapatuloy sa paglalakad sa landas ng liwanag. Nahanap na niya ang kanyang tunay na kapayapaan, isang kapayapaang hindi nagmumula sa dami ng pera sa kanyang bangko o sa taas ng kanyang posisyon sa Dalisay Holdings, kundi sa katotohanang siya ay buo na muli. Ang bawat sugat sa kanyang mga kamay ay naging mga pilat ng tagumpay, mga paalala na ang isang babae kahit gaano pa dumaan sa matinding pagsubok ay may kakayahang bumangon, lumaban at muling lumikha ng sarili niyang kaharian. Tumingin si Leandro kay amihan at dahan-dahang inabot ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay maingat na sumalubong sa mga daliri ng dalaga. Hindi umimik si amihan, ngunit hindi rin niya binawi ang kanyang kamay. Hinayaan niyang magtagpo ang kanilang mga palad na ramdaman, ang katatagan at init ng isang bagong simula na nakasulat sa hangin. Sa paglubog ng araw sa likod ng mga bundok, ang Remedios Haven ay napuno ng liwanag ng mga lampara. Isang buhay na patunay na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang umaga ay palaging darating bitbit ang pangako ng pag-asa, paggaling at isang pag-ibig na tunay, ligtas at walang katapusan.